Okay, once again, here we go again in our daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing. No? Dito sa ating the Holy 2026, the Holy 4th month of the year, no? April 24, okay? So, let us pray all together. No? Lord God, once again, here I am again, Lord God, to fulfill my general compassionate service to you, dedicated to you, Lord God, to touch other person, your child, other children, your son and daughter, Lord God, all over in the world with this video. Your video is not mine, Lord, but your will be done. Your word will be done over. Thy will be done, Lord God. Lord, please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, family, heart, relatives, and friends. Lord, healing prayer for all of us, Lord. Healing prayer for all of us, Lord. Lord, may your healing power be upon all of us, Lord. As your truly child, as your truly children, Lord, may you touch heart and mind, inside, outside of our human person, with our immortal body, as your temple, as your church, with the glorious, precious word of God. Your word in the sacrament of book of Bible, Lord God, in the holy mighty name Jesus, amen, Lord God. Lord, Lord, please guide us, protect us, make us safe, healthy, strong with all our lovers, Lord. Lord, healing prayer for all of us, Lord. Healing prayer for all of us, Lord. Heal the world, Lord. Lord, may you protect our President Donald J. Trump to fulfill his godliness work, Lord God. To spread the Christian life, Lord God, all over in the world, Lord God. Lord, may you touch other leaders, no, to surrender, to unite, no, in one Christian life, Lord God, in one godly life, Lord God, not to embrace the evil life, Lord God. Lord, may you touch their heart and mind, Lord God, to unite in the godliness way, in the godliness life, Lord God, in your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, healing prayer for all of us, inside, outside of our human flesh. May you touch our body and soul with our human flesh, with our immortal body, no? with your Holy Spirit, with our Holy Ghost. Save our Holy Spirit, Lord God, in your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, comfort all in the middle of us, in the victim of us, in your holy mighty name, Jesus, amen. Lord, may you protect us, guide us, make us safe, healthy, strong with all our loved ones, family, relatives, and friends. Your all children, son and daughter, Lord God. In your holy mighty name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, in three and truly one God, in Jesus' name, amen and amen. Okay? Ang una po nating scripture ay Judge, no? Judge chapter 4, verse 6 to 10, okay? Judge chapter 4, verse 6 to 10, okay? Dito tayo, okay? 6 to 10, okay? Here is the message, no? John chapter 4, verse 6 to 10, okay? And she sent and called Barak, the son of Abinoam, out of the Kadesh Naphtali, no? Kadesh Naphtali, no? And said, no, unto him, hath not that the Lord God of Israel, no, commanded, saying, go and draw toward, no, Mount Tabor, and take with thee 10,000, no, men of the children of Naphtali, no, Nepatali, no, and of the children of Sibulun, okay? Verse 7, no, and I will draw unto thee to the river Kishon, Sisera, the captain of Jabin's army with his chariots and his multitude, and I will deliver him into thine hand, okay? Excuse me, verse 8, no? And Barak said unto her, if thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt, no, not go with me, then I will not go. Okay? Excuse me. Verse 9, no? And she said, I will surely go with thee, notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor, no? For the Lord shall see Sisera into the hand of the woman. And Deborah arose and went with Barak and Kadesh. Okay?
Kades, okay? Verse 10, no? And Barak called Sibulum and Naphtali, no, to Kadesh, and he went up, and he went up with 10,000 men and his feet, and Deborah went up with him, okay? And Deborah went up with him. Basahin natin sa Tagalog ba siya, no? Mga hukom, no? In Spanish, no? Husgado, no? Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 10, no? Sa Tagalog, mga hukom, pahina 4, versikulo 6 hanggang 10, no? At kaniyang ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam, no? Mula sa Kades, Naphtali. At sinabi sa kanya, hindi ba ang Panginoon ang Diyos ng Israel ay nag-utos na sinasabi, yumaon ka at pumaroon ka sa bundok, no, ng Tabor, no? At magsama ka ng 10,000 lalaki na mga anak ni Naphtali at mga anak ni Sibulum, no? Ni Sabulum, okay? Sabulon. Versikulo 7, at aking isusulong sa iyo sa ilog, no? Aking isusulong sa iyo sa ilog ng Sison, si Sara, no? Na puno ng hukbo ni Jabin, pati ang kanyang mga karo at ang kaniyang karamihan, at ang aking ibibigay siya sa iyong kamay, okay? Versikulo 8, no? At sinabi ni Barak sa kanya, no, kung ikaw ay sasama sa akin ay paroroon nga ako, ngunit kung hindi ka sasama sa akin ay hindi ako paroroon, no? Versikulo siya, no? At kaniyang sinabi, walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gayon may ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan, no? Sapagkat ipinagbibili ng Panginoon si Sara sa kamay ng isang babae, at si Deborah ay tumindig at sumakay kay Barak sa Sedes, okay? Versikulo 10, no? At tinawag ni Barak ang Sibulon at ang Naphtali na magkasama magkasama sa Kades, at dooy umahon upang 10,000 lalaki, no, na kasunod niya, at si Deborah ay umahong kasama niya, okay? Sumama sa digmaan, okay? Ibig sabihin, okay? Sa pakikibaka, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Let's go to our second one, okay? Punta tayo sa Psalm, no? Psalm chapter 34, verse 13 to 17, okay? Psalm chapter 34, verse 17 to verse 13 to 17, verse 13 to 17, no? Ito sinasabi, keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile, no? Verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Verse 15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears, no, are open, no, into their cry, no? Okay? Verse 16, okay? The face of the Lord is against them, no, that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Okay? Verse 17, no? The righteous cry, and the Lord hear it, no, and delivered them out of all their troubles. Okay? Narinig sila, umiiyak, okay? Naririnig sila ng Diyos, okay? Sa kanilang hinaing pagtawag, okay? Mga pagdaing, okay? Sa Tagalog version, mga awit o kanta, pahina 34, versikulo 13 hanggang 17. In Spanish, no, Salmo, kapitulo 34, versikulo 13 hanggang 17, no? In Spanish. Here is in Tagalog version, ingatan mo ang iyong dila mula sa masama, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan, no? Versikulo 14, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo, no? Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo, okay? Versikulo 15, no? Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, okay? At ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing, okay? Versikulo 16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa, okay? Versikulo 17, okay? Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon
at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Okay? Kapag nasa Diyos ka, matuwid ka, no? Nasa katuwiran ka, ililigtas tayo ng Panginoon. No? Pero pag tayo nasa kabila, maaring mawala tayo, no? Maaring makitil tayo, no? Dahil hindi tayo sa Diyos. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Yan ang message ng ating Psalm chapter 34, verse 13 to 17, okay? Alright, kung matuwid, nasa Diyos, no? Kapag hindi ka sa Diyos, iisang ibig sabihin, no? Maaring mawala ka, maaring pabayaan ka ng Diyos, okay? Kasi hindi ka sa kanyang kapurihan naroon, kundi nasa kapurihan ka ng kabila, okay? Now, let me read Psalm chapter 37, verse 3 to 9, no? Verse 3 to 9, no? Here is the message. Trust in the Lord, no? And do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Shalt be fed, okay? Excuse me. Verse 4, no? Delight myself unto the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. So, verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass, okay? Verse 6, no, okay? And He shall bring forth thy righteous as the light, and the judgments as the noonday, okay? Verse 7, rest in the Lord, and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass, okay? Yan ang sinasabi, no? Ito pa sineshare din natin, kahit hindi may araw na sineshare natin yan, no? Yung Psalm 34 na, no? Verse 13, verse 3 to 9, okay? Sineshare po natin yan, okay? Pero nandito sa devotion healing prayer, no? Yan ang lumalabas, no? Dito tayo sa Tagalog version, no? Mga awit o kanta pa ay na 37, versikulo 3 hanggang 9, no? Sa Spanish, no? Salmo, kapitulo 37, versikulo 3 hanggang 9, no? Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng kanyang pagkatapat, okay? Yung pagkatapat, ang ibig sabihin, yung kalinisan, okay? Kabanalan, okay? Versikulo 4, no? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso, no? Versikulo 5, no? Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya, no? At kaniyang pangyayarin, alin ang kagustuhan mong kabutihan, hindi kasama, no? Pagkasamaan, hindi siya magpapangyari, ang kabila, no? Pero pagkabutihan, nariyan sa sayo. Aalalayan ka, ililigtas ka, gagabayan ka, hahanguhin ka, okay? Versikulo 7, no? Versikulo 6, at kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katuwiran, at ang iyong kakatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Ganong kalinaw ang iyong paghuhusga, okay? Paghahatol, no? Versikulo 7, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtatiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang mga lakad, sa Kanyang lakad, nang dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masasamang kata, okay? Nagpapangyari ng masasamang kata, mga hindi ka nais-nais, ibig sabihin, no? Nahihili ka pa doon, okay? Alam mong hindi maganda, so iwasan mo, okay? Now, let's go to the other scripture chapter. Babasahin na pala natin devotion healing prayer, no? Nandito yan, yun. Alright, kasi sabi devotion healing prayer, no? Psalm chapter 7, verse 5, pero binasa natin 3, okay? 3 to 9, okay? So, dito tayo, ang title po niyan, Trust in Him, no? Kaya yun ang sinaan natin, Trust in Him. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He shall act, okay? Pag aksyonan niya, gagawa niya ng paraan, okay? Pag nagtiwala ka sa Kanya, no? Alright? Sinabi mo, gagaling ka, kasi yun ang sinabi mo sa Kanya, no? Humiling ka ng ganito, mangyayari kasi sa Kanya mo hiniling, hindi sa kabila, okay? Here is the message, no? Trust in Him, yun ang title, commit your way to the Lord, trust in Him, and He shall act, okay? No? Aaksyon siya, gagalaw siya, no? Sasagutin ang gusto mo, no? Pangyayari niya. Psalm chapter 7, verse 5, but we read Psalm chapter 7, verse 3 to 7, no? Even thought, no? The Lord is the one who work in you to bring you to greater spiritual maturity. Greater spiritual maturity. It is not like you get to sit on the sidelines
for the entire process, no? After all, you're still living life, no? Your heaven turned into the midless zombie, no? Without a will, okay? Without a will. You might wonder where the sweet spot is. You don't want to run ahead and try to make things happen on your own, no? You also don't want to kick back, no? And relax as you watch him work everything out. Somehow you had to find a place where the Lord is leading and guiding, and you're listening and responding in obedience, okay? Part of the secret is committing your way to the Lord, no? Part of the secret is committing your way to the Lord, okay? Yan ang part natin, okay? Trust in Him completely, no? Now He will act, and wait for Him, no? Then be ready to be obedient, no? If He's clearly guiding you, do something, no? Follow His lead, okay? Kung siya may ginagawang mabuti siya, sundan mo, no? Sundan mo kasi yun ang dapat, no? Follow His lead, sundan mo ang kanyang pangunguna. If He's clearly shutting a door, you can give yourself time to be disappointed, but don't try to force things to happen, no? This can be a bit of a dance as you learn how to let go and follow God's lead, no? But it's get easier the more you obey your Father, okay? Dito tayo, no? Father God, no? I commit my way to you, no? Father, I commit my way to you. I trust you completely. Please help me to follow you and your maps, no? To follow you and your maps. To follow you, no? Sabi sa, Father God, I commit my way to you. I trust you completely. Please help me follow you and your ways, no? Let me follow your ways. Let me follow you and your ways, okay? Yan ang sinasabi ng ating devotion healing, no? Trust in Him ang title, okay? Now, let's go to our Psalm, no? Psalm chapter 86, verse 5, no? Psalm chapter 86, verse 5, no? Verse 5 hanggang 9, no? Psalm chapter 86, verse 5 hanggang 9, no? For thou, Lord, are good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee, no? Verse 6, give ear, O Lord, unto my prayers, no? And attend to the voice of my supplication, no? Verse 7, no? In the day of my trouble I will call upon thee, for thou wilt answer me, no? Verse 8, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works, okay? Verse 9, last verse, no? All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name, okay? Thy name, okay? Basahin natin sa Tagalog version, mga awit o kanta, no? Pahina 86, versikulo 5 hanggang siya, no? In Spanish, no? Salmo, kapitulo 86, versikulo 5 hanggang 9, no? Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahan loob sa lahat na tumatawag sa iyo, okay? Kaya kung sino may karamdaman, tumatawag sa nananalangin, maririnig, posibleng hindi, no? Naririnig. Ang tanong, ang pagtawag mo ba'y totoo? Hindi. Minsan po kahit hindi taos-puso sa kalooban natin, naririnig tayo ng Diyos. Kahit na parang biro-biro sa'yo, parang nagbabaka sa ali ka lang, naririnig ka ng Diyos, nagugulat ka, gumagaling ka, lumalakas ka, okay? Kasi naririnig ng Diyos, alam ng Diyos ang gusto mo, no? Kaya salita, kaya sinabi salita, mag-ingat sa salita, no? Pag nagsalita ka, pabiro hindi, naririnig ng Diyos, okay? So alam niya kung taos-puso ka, taim sa iyong puso o hindi, pero alam niya kung pagagalingin ka niya o hindi, kasi nararamdaman niya nasa kalooban mo. Kung nagbibiro ka o taos-puso ka, kahit nagbibiro ka, pero alam niya, gusto mo, no? Kaya sinasasabi mo, yan yung salita ng Diyos, okay? Sabi sa versikulo 5, no? Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin, no? At pakinggan mo ang tinig ng aking mga pananaing. Versikulo 7, no? Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Versikulo 1,
Dinggin mo, Panginoon, ang aking dalangin at pakinggan mo ang aking tinig at aking mga pananaing. Okay? Itong ginagawa natin to, naririnig niya. Siya yung nga yung nagsasalita rito kung tutuusin. No? Tayo lang ang ginagamit niya. Okay? Versikulo 7, no? Sa kaarawan ng aking kapanglawan, no? Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo sapagkat iyong sasagutin ako. Okay? Sa kaarawan ng kabagabagan, okay? Ng anong problema, ibig sabihin, no? Versikulo, walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos o Panginoon, wala mang mga gawang gaya sa iyong mga gawa. Okay? Kakaibang gawa niya, no? Versikulo 9, lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay nagsisiparito at nagsisisamba sa harap mo, o Panginoon, at kanilang niluluwalhati ang iyong pangalan. Okay? Yan ang ibig sabihin, pinagpapahalagaan. Okay? Pinupuri. Now, let's go to the other scripture. Kaya pag meron tayong kailangan, ibubulong mo, sasabihin mo sa kanya. Okay? Naririnig niya tayo, no? Now, let's go to our, babasahin pala natin yung God promises naman, okay? God promises, okay? Dito sa ating, yung binasa natin yan yung God promises, okay? So, let me read, no? Sa ating God promises, no? Psalm chapter 86, verse 5 to 9, ang binasa natin, okay? You, Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy to all those who call upon you, okay? To those who call upon you, okay? Ang sabi, you, Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy in all those who call upon you. Psalm chapter 86, verse 5 to 9 ang binasa natin. Once we know that nothing we have ever done can get God to reject us because of what we are, we feel free to forgive ourselves for whatever we have done. Okay? And each time we forgive ourselves, we'll pour our pit out of yesterday, no, failure, and begin to hope again, no, for tomorrow's blessing, okay? Yan yung ating godly promises, okay? Sa ating God promises pala, God promises. So God promises, it's almost the same, okay? Now let's go to read Psalm chapter 94, no? Psalm chapter 94, verse 18, no? Psalm chapter 94, verse 18 to 23, okay? Sasama na natin yung 23 kasi last verse yung 23, no? So what we gonna read, Psalm chapter 94, verse 18 to 23, okay? Here is the message, no? When I said, my foot is slipped, die, no? Mercy, O Lord, held me up, okay? Itaas siya, no? Verse 19, in the multitude of my thoughts, no? Within me, thy comforts delight my soul. Verse 20, shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law? Verse 21, no? They gather themselves together against the soul of the righteous and condemn the innocent blood. Okay? Verse 22, no? By the Lord is my defense, and my God is the rock of my refuge. No? Verse 23, no? And he shall bring, no? And he shall no? And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them, no, off in their own, no, wickedness. Yea, the Lord our God shall cut them off. The Lord our God shall cut them off. Okay? Yun ang sabi ng ating Psalm chapter 94, verse 18 to 23. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Sa Tagalog, mga awit o kanta, pahay natin 74, versikulo 18 hanggang 23. Sa Spanish, no? Sa Salmo, kapitulo 94, versikulo 18 hanggang 23. Okay? Nang aking sabihin ang aking paa ay natitisod, no? Natitisod. Inalalayan ako ng iyong kagandahang loob, o Panginoon, no? Versikulo 20, no? Sa karamihan ng aking mga pag-iisip sa loob ko, no, ang buong mga pag-aliw ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Okay? Sa ating kalooban, sa ating kaluluwa, no? Versikulo 20, no? Makikisama ba sa iyo ang luklukan ng kasamaan na nag-aanyo ng pag-api
sa pamamagitan ng mga palatuntunan. Versikulo 20 siya. Sila'y nagpipisan laban sa kaluluwa ng matuwid, no? At pinarurusahan nila ang walang salang dugo, okay? Walang salang dugo. Versikulo 22. Ngunit ang Panginoon ay naging aking matayog na mogo, at ang Diyos ko'y malaking bato na aking kanlungan, okay? Versikulo 23, no? At dinala niya sa kanila ang kanilang sariling kasamaan at ihihiwalay niya sila sa kanilang sariling kasamaan. Ihiwalay sila ng Panginoon naming Diyos, okay? Ihiwalay ka, ililigtas ka, ibig sabihin, okay? Alright, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa Proverbs, no? Proverbios, no? In Spanish, no? Proverbs, no? Chapter 29, verse 23 to 27, no? Chapter 29, verse 23 to 27, okay? Here is the message, no? A man's pride shall bring him low, no? But honor shall uphold the humble in spirit, no? The humble in spirit. Verse 24. Whoso is partner with a thief hateth his own soul, no? He heareth cursing and berate, no? And berate it not, okay? Verse 22, no? The fear of man, no, bringeth a snare, but whoso putteth his trust in the Lord shall be safe, okay? Verse 26, no? Many seek the ruler favor, no? But every man, no, judgment cometh from the Lord, no? Cometh from the Lord, okay? So cometh from the Lord, no? Verse 27, no? An unjust man is abomination to the just, no? And he that is upright is abomination to the wicked. Okay, yan ang sinasabi, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Mga kawika, no? Pahina 20 versikulo 23 hanggang 27, okay? In Spanish, Proverbios Kapitulo 29, versikulo 23 hanggang 27, no? Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya, no? Magbababa, no? Magpapahamak sa kanya, magpapahina, magbababa, no? Sabi ng versikulo 23, ang kapalaluan ng tao ay magpapababa sa kanya, ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan, no? Itataas pa siya kung tutusin, no? Versikulo 24, no? At nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim ng kanyang sariling kaluluwa. Siya ay nakakarinig ng sumpa at hindi umiimig, okay? Versikulo 25, no? Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang nagagalak ng kaniyang tiwala, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas, okay? Versikulo 26, no? Marami ang nagsisihanap, no, sa lingap ng pinuno, ngunit ang kahatulan ng tao ay nagmumula sa Panginoon, okay? Isipin mo, yung hatol nagmumula pa rin sa Panginoon, okay? Versikulo 27, no? Ang di ganap na tao ay karumaldumal sa matuwid, at ang matuwid sa lakad ay karumaldumal sa masama, okay? That's the way it is, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating daily bread, no? So, uunahin natin yung Peter kasi maiksi yung Peter, no? Kasi pagka ito diniretso natin, hindi ito magkakasya. So, uunahin natin yung Peter, no? Total, Peter naman ang una sa daily bread natin, no? Pero hindi sila magkakasunod, magkakatabi, no? Unahin natin yung Peter, alright? Pero basahin na natin ang daily bread po natin, 2 Peter chapter 1, verse 4, no? We gonna read verse 4 to 8, okay? And then Jeremiah chapter 32, verse 17 to 27. Babasahin natin hanggang verse 17 to 32, no? In the second video, no? Pero yung Peter, isasama na natin sa video ito, sa first video, okay? Kasi maiksi yung Peter, no? Yung Jeremiah mahaba, sa second video natin babasahin, no? So let me read the daily bread prayer, no? Today, no? 24, no? I thank you, Lord, for giving us, no, your word, the Bible, which was
which has priceless promises, great beyond measure, promises that apply to your work in me, in my loved ones, no? In my situation, in my service, and in the whole world. No? And not one single word of your good promises has ever failed. No human problem is impossible for you nor too hard for you. Okay? Yun ang sinasabi, no? Alright? Yan yung ating derivative. 2 Peter chapter 1 verse 4. We're gonna read verse 4 to 8. Jeremiah chapter 2 verse 17 to 32. Yan ang babasahin natin, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Day 24, ika-24 na araw. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng iyong salita, ang Biblia na may hindi mabibilang na mga pangako, no? Na naangkop sa iyong gawain, okay? Sa akin, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking sitwasyon, sa aking paglilingkod, at sa buong mundo. At ni isang salita ng iyong mabubuting pangako ay hindi nabigo. Walang mga problema ng tao ang imposible para sa iyo, no? Mahirap para sa kanya, ibig sabihin, okay? Now, let me read in Peter, no? Let's go tayo sa Peter, okay? Yun ang una natin babasahin bago tayo sa second video, ang Jeremiah, kasi mahaba po yung Jeremiah natin, no? Sa daily bread, okay? Let's go to Peter, okay? Ang Peter natin ang kahuli-ulian, pero siya natin uunahin doon sa Jeremiah, okay? Ang una naman po talaga Peter, no? So Peter ang unahin natin basahin bago Jeremiah sa second video, okay? Here is the message on 2 Peter chapter 1 verse 4-8, okay? 2 Peter, no? Chapter 1, no? Verse 4-8, no? 2 Peter chapter 1 verse 4-8, okay? Here is the message, no? Whereby are given, no, unto the exceeding great and precious promises, that by, no, this ye or you might be partakers of the divine nature, no? Having escaped the corruption that is in the world through lust, okay? Verse 5, no? And beside this, giving all diligence, add to your faith, no? Virtue to virtue, knowledge to knowledge, okay? Virtue to knowledge, no? Verse 6, no? And to knowledge, temperance, and to temperance, patient, and to patient, godliness. Verse 7, okay? And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity, okay? Verse 8, okay? For if these things be in you, and abound, they made you, that ye or you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ, no? Yan yung ating 2 Peter chapter 1 verse 4 to 8, no? 2 Peter chapter 1 verse 4 to 8, okay? Let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, no? Dalawa Pedro pa na isa, versikulo 4 hanggang 1, no? Nang dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kaniyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulok ang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita, okay? Versikulo 5, excuse me, no? Oo, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipinamahagi ninyo ang inyong pananampalataya, ang kagalingan, at kagalingan ay ang kaalaman, okay? Versikulo 6, no? At sa kaalaman ay pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitis, at sa pagtitis ay ang kabanalan, okay? Versikulo 7, no? At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, no? At sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig, okay? Versikulo 8, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito ay sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, okay? Alright, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 hanggang 8, no? Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas, no, promesas, para que por ellas iligáis y ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo es causa de la concupiscencia, okay? Versículo 5, vosotros también puñedo toda diligencia, por esto mismo anidad es vuestra
P, virtud, y la virtud, conocimiento. Versículo 6, ¿no? Al conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, ¿no? Versículo 7, ¿no? La piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículo 8, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Okay? Ang galing nila. Sabi ko, Lord, pinagkakatiwala kasi pagkakasiya mo. Nagkasya. Oh. Alright? So, pupunta na tayo sa ating second video. Doon natin babasahin ng Jeremiah, no? Jeremiah chapter ano nga ba yun? Punta tayo sa ikalawang video na. Jeremiah chapter 32 verse 17 to 32. Okay? Let's go to our second video.